Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang pangkat-5, ako si Agnes Sanchez, kasama ang aking mga kagrupo ni sila Marian Cabua, Christine Rosamiran, Angeline San Pascual, Alex Garcia, at Christine Mondejar. Nandito kami upang talakayin sa inyo at sa video na ito ang pakikiramdam. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, mayroon akong inihandang 2 tanong. Ito ay maaari ninyong sagutin sa inyong sarili o maaari nyo rin naman itong sagutin, isulat sa inyong papel at mamaya ay malaya nating ibahagi ito sa klase. Narito ang unang tanong. Naranasan nyo na ba na hindi ninyo masabi ang gusto nyong sabihin sa kausap nyo? Pangalawang tanong. At kung hindi, sa paano ninyo na ilalabas ang pakiramdam ito nang hindi sinasabi sa kausap ninyo? Maaaring dumarating tayo sa buhay natin na sa tuwing may kausap tayo, maaaring may mga salita sila na nakaka-open o nakakasakit ng damdamin, ngunit hindi mo alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanila o kung paano mo sasabihin sa kanila na mali itong salitang ito o masyadong nakaka-open ang salitang ito. Ngunit sa mga ganong panahon, sa paanong paraan daw natin nasasabi ang mga damdamin natin nang hindi nakakasakit ng damdamin ng ating kapwa o ng ating kausap. At bilang kasagutan ko sa tanong na ito, personally, oo, nakakaranas ako ng mga ganitong sitwasyon na may mga damdamin ako na hindi ko nasasabi sa aking kausap. At kung paano ko nga ba ito nasasabi, ito ay madalas kong tinatago o kinihimkim muna sa aking sarili, at kapag nakahanap ako ng tamang panahon o tamang araw, ay ito ay sasabihin ko sa kanya at aking i-explain na yung ganitong salita niya o ganitong pananalita niya ay nakakasakit ng damdamin para sa akin. Nang sa gayon ay maintindihan niya din at maaaring mas maging maingat na siya sa mga salitang sasabihin niya sa ibang tao. Para sa ating pagpapatuloy, may inihanda kami rito ang mga layunin na inaasahan na makikita natin sa pagtatapos ng talakayan na ito. Unang layunin, deepen understanding of the meaning and significance of pakikiramdam. Pangalawa, understanding the origin of the pakikiramdam. Pangatlo, enable people, especially Filipinos, to comprehend how they express their emotions. At panghuli, understand how an individual can comprehend the experiences of others through various methods, including pakikiramdam. At ang ating tatalakay ngayon ay pakikiramdam. Pakikiramdam or sensitivity or shared inner. Ayon kay Strobel 1998, pakikiramdam is the capacity for compassion, empathy, and sympathy. Ito daw yung nangangahulugan na ang pakikiramdam ay kakayahan ng isang tao na magpakita ng pag-aalaga, pag-unawa, at pakisapatya sa mga tao o sa mga kapwa natin. Ito ay isang mahalagang aspeto na pagiging makatao at pakikipagkapwa-tao. Pangalawang definition, pakikiramdam is the pivotal value of shared inner perceptions that it refers to heightened awareness and sensitivity. Ito ay ayon kay Enriquez. Sa pakikiramdam ay nagkakaroon daw ng isang pagtinding kamulatan o heightened awareness nga kung tawagan natin meron na daw ang isang tao. And sabi dito na hindi rin daw posible ng empathy na walang pakikiramdam. So, lahat tayo ay nakikiramdam tayo because sinusubukan natin na ilagay natin ang ating sarili sa sitwasyon ng isang tao. Na sa ganun ay mas maintindihan natin yung kanyang pakiramdam. At para sa pangatlong definitions, pakiramdam is a covert individual process by which a person tries to feel and understand the feelings and intentions of another. Ito ay ayon kay Matragnon 1987. Kapag tinutukoy na bilang isang covert, ito ay nakikita sa
pangloob o sa kaloob ng tao. At hindi ito halata or usually ay hindi natin ito nakikita talaga sa kilos ng isang tao. Ito ay isang bagay na ginagawa ng mga individual sa kanilang sarili. Marahil na hindi nga natin namamalayan, ngunit sinisikap nilang maramdaman at maunawaan ng mga damdamin at hangarin ng mga nasa paligid nila. At ayon din sa kanya na itinuturing daw na ang pakiramdam bilang isang pivot o priori. Bilang isang priori nagpapahalagang Pilipino, napakalaga nito sa ating pakikipagkapwa sapagkat ito yung nagiging tulay natin para mas mapalalim pa ang ating pakikipagkapwa sa isang tao na itinuturing din na pinakamalalim na pagpapahalaga or core values kung tawagin natin. At ang pakiramdam daw ay kumakatawan sa aktibong nagpapakilala ng sarili or nilalagay nga natin yung ating sarili sa pakiramdam ng isang tao o empathy kung sa Ingles. So mamaya ay magbibigay ako ng isang example tungkol dito. Para sa panghuling definitions, feeling is commonly associated with the concept of emotional intelligence and empathy. Ito ay ayon kay Raj Maswani. Ayon sa kanya that feeling is the ability to perceive and understand non-verbal cues and gestures of a person. So, ayon sa kanya, pinaliwanag niya na ang pakikiramdam daw ay may iba't ibang pagkakahulugan. Yun naman ay natalakay na natin kanina. Ngunit para sa kanya daw, ang pakikiramdam ay isang kakayahang makapansin at makaunawa ng mga di-verbal na pahiwatig or non-verbal cue nga kung tawagin. And ito rin daw ay isang kakayahang intindihin ang nararamdaman ng isang tao kahit hindi sa pamamagitan ng gut feel, intuition, or simpatya. Isa sa mga halimbawa na inihanda ko dito ay ang sa jeep. So marahil ay lahat tayo nakakasakay sa jeep at nakaka-experience sa iba't ibang experience sa jeep. So, may mga embarrassing moments, may mga happy moments din naman. So, para sa akin, yung experience ko sa jeep na maaaring mai-connect sa pakikiramdam ay yung sa tuwing nagbabayad ako ng buo na pera sa jeep. So, minsan, kahit malapit na ako sa lugar na bababaan ko, ay hindi ko pa rin hinihingi yung sukli ko. Yun ay para sa akin, may part na nahihiya ako, di kaya naman ay may part din na inilalagay ko yung sarili ko o sinabi natin kanina empathy sa pakiramdam ng driver o ng isang tao. Iniisip ko na baka nalimutan niya lang o baka naman nagbibilang pa siya ng sukle o baka naman wala pa siyang panukle o di kaya naman baka ibibigay niya rin mamaya pagka malapit na ako sa bababaan ko. So yung mga ganong eksena ay masasabi ko na na-apply ko yung empathy sa mga kausap ko o sa mga taong nakapaligid sa akin.